kung bakit ganun na lang ang kanilang atat na pag-atake kay Sara Duterte. Nito nila Martin Romualdez, because without fear, idinideklara natin in an open popular elections. Ngayon man o sa darating na 2028, hindi mananalo si Martin Tambaluslos Romualdez kay Sara Duterte sakaling sila'y lumaban at maglaban-laban sa isang patas at hayag at demokratikong halalan na ang taong bayan ang magbibigay ng hatol kung sino ang mamumuno sa ating pamahalaan. So ngayon pa lang, ang operasyon nila ay sirain at wasakin na si Sara Duterte at ang buong Duterte, rason na hindi tumitigil kahit papunta na sa Pasko, papunta na po sa holiday season, sa Christmas spirit, tuloy-tuloy pa rin ang mga atake at panggigipit at pangbabastos at pangtatarantado na ginagawa ng mga komitiba ni Martin Romualdez na ngayon ay hindi na lang quadcom, kundi quintacom, 5 komitiba na ang pinagsama-sama nila. Klaro tayo dyan. Ngayon, sa aspetong ito na hindi dapat military, ang arbiter of power, ano po ang dapat magtakda upang ito ay magkaroon ng mapayapa na transfer of power sakaling makita at ipanawagan successfully ng taong bayan na bumaba na sa kapangyarihan ang nakaupong presidente due to large-scale corruption, due to monumental abuse of public funds, due to monumental abuse of power. Ngayon ay nakikita ng taong bayan kaya may mga EDSA Shrine gathering, may gathering sa Cagayan de Oro, may gathering sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Ang susundin natin at ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ay ang nakasaad sa saligang batas o sa ating konstitusyon. Klaro tayo dyan. At malinaw that the successor to the president is none other the vice president. Kaya hindi rin po malayo na totoo o may katotohanan ang binabanggit ni Sara Duterte na tinatarget siya simula pa noong June or last year pa nga na ma-assassinate, makasuhan, makulong, masira at wasakin ang kanyang imahen, ang kanyang pagkatao, at pati na po guluhin ang kanyang pamumuno sa kanyang opisina para siya po ay masira bilang alternative political leader in the transition of power between Marcos as President and Sara Duterte as Vice President. Kaya ito po may katotohanan. At may nagtanong sa akin kagabi sa isa sa mga chat kung ano ba lang nangyari dito sa kay Sara Duterte na liig na parang ang tingin nila ay parang may sugat. Ang sagot ko po, hindi po yun yata sugat na parang sinakal o ginawan siya ng masama. But as far as I understand it, sa mga sources na nakukuha ko, mayroong mga minor medical procedure na pinagdaanan ang Vice President na hindi naman kailangan o hindi naman kinoconsider na life-threatening. So yun pong sagot ko dyan. Pero mayroon po siyang sinasabi at dapat makita din ito ni General Bronner na ang kanyang statement which is considered as a precedent statement na ginagamit niya para i-describe ang maluba at seryosong banta sa seguridad ng buhay niya ay yung paggamit niya ng precedent statement na kung sakaling may pumatay o pinatay siya ay may kinausap siyang tao na papatay at gaganti kay Marcos Jr., kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez. Mga kababayan, ang ibig ko pong sabihin dyan ay precedent statement, hindi yon categorical declaration. Napapatayin niya si Marcos, papatayin niya si Lisa, Araneta Marcos at si Martin Romualdez. Kanyang inilalatag ang precedent or ang batayan ng kanyang sinasabi upang i-emphasize na mayroon siyang seryoso na natatanggap na impormasyon na may seryosong pagbabanta sa kanyang buhay at seguridad bilang Vice Presidente. Kasi kapag nawala siya at napatay po si Sara Duterte, it is obvious the choice to become the next Vice President is between Martin Romualdez or anybody na pwedeng i-appoint ni Marcos mula sa Senado or sa Kongreso. So, napakalaki ng motive and purpose na pwedeng ang tinatarget si Vice President Sara Duterte. Yun sanang tiningnan din ni General Bronner kung paano niya balansihin instead na magpa-impress lamang
sa boss niya na si Marcos Jr., kailangan din niyang tingnan ang balance of objective na evaluation sa kalagayan ng Vice Presidente against sa systematic, malawakan at tuloy-tuloy na paggipit, pagtatangkang siya ay atakihin ng iba't ibang puwersa ng ating pamahalaan na parang hindi siya ang pinakamataas na pangalawang opisyal ng gobyerno kung tratuhin. There must be a balance for that na dapat ginawa din ni General Bronner. Okay. So much for that kasi mamayang gabi mag-update tayo. May inaantay tayong balita na papasok ngayong tanghali at i-report ko anytime this afternoon. Abangan niyo po yan kay Eric. Dito muna kayo tumambay. Pangatlo, hindi po lamang ang issue tungkol sa drug addiction ang pwede pong magbunsod ng tuloy-tuloy at malawakan at mas malalim na diskontento ng mamamayan laban kay Marcos Jr. at sa kanyang administrasyon. Ay, maraming may pakulay. Thank you, Fimo Rioca. And thank you, Gandhi, sa inyong support. Ayun, tuloy-tuloy lang ha. God bless you all. Ang monumental corruption, ang malalaking iskandalo ng pangungurakot na hindi ma-explain ni Marcos, ang posibleng pagmulan ng malawakang diskontento at pagkagalit ng mga mamamayang Pilipino sa kanya, sa kanyang asawa, at sa kanyang pinsan na abusado sa poder at pondo na si Martin Tambaluslos Romualdez. Number 1, palihim at patago nilang ibinenta ang gold reserves ng bansa na 25 tonelada. At dahil dyan, hindi nila ma-explain saan ginamit ang 129 billion pesos. Diba yan ay isang katakataka at isang misteryo na hanggang ngayon tikom ang bibig at hindi pinapalaga ni Marcos Jr. ang ganyang mga public disclosure of questionable transaction of secret deal to sell the 25 tons, 25 toneladas ng mga gintong reserba ang ibinenta sa halagang 129 billion pesos, patago, palihim at hindi alam sinong bumili, bakit ibinenta at saan na ang perang pinagbintahan nito. Ayuda here? Ayuda there? Bakit hindi maasikaso ito? Number 1 yan na issue. At ang taong bayan nag-aantay ng kasagutan at pagpapaliwanag ni Mr. Marcos. Sagutin po ninyo ito, Mr. President. This is your duty and this is your obligation of accountability to become transparent in all public transactions involving public finance and people's and national interests such as the gold reserve. 129 billion pesos. Number 2, monumental corruption na dapat niyang sagutin sa taong bayan regardless kung ang nagrereklamo nito ay involved sa pagreklamo si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, o ang tinatawag niyo mga DDS. It doesn't matter to us. Bilang ordinaryong mamamayang Pilipino, kami po ay nananawagan na sagutin mo saan napunta ang 2023-2024 flood control project na kung ang inyong kapatid pa ang magsumada nito, si Senator Amy Marcos, hindi bababa po ang combined general appropriations for flood control project sa 1.3 trillion pesos 2024, 2023 and 2024. Saan po ito napunta? At malamang sa malamang po naniniwala ang mayoriya ng mamamayang Pilipino nang binanggit ni former Senator Ping Lacson na 80% ng mga flood control na yan na umabot sa trilyones na kapera ng pondo ng bayan, ang mga kontraktor dyan, mga kongresista din. Diba, dapat mong sagutin ito, kayo ng pinsan mo. Bakit ito kasalanan ba ito ni Rodrigo Duterte? Kasalanan ba ito ni Sara Duterte? Sagutin nyo ito, tipaliwanag. Itong tinatawag nating monumental o iskandalusong korupsyon. Number 3, nasaan na po ang 500 billion pesos na Maharlika Fund? Lady in red, thank you sa pagpapakulay. Saan na po ang 500 billion pesos na ang kalahati niyan, 250 billion, nanggaling sa SSS? Katas ng dugo at pawis po yan ng mga manggagawa na mga Pilipino sa pribadong sektor, pati mga OFW. Saan na po ito, Mr. Marcos? Ang 62 billion ng SSS, 62.5 billion. 62.5 billion ng GSIS, katas ng dugo at pawis at paghihirap ng mga manggagawa sa sektor ng gobyerno at ng ating mga pampublikong opisina. Sana po ito.
Saan na rin po ang mga katas ng pinaghihirapan ng mamamayan sa mga pampublikong bangko kagaya ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, Mr. Marcos? Nasaan na po ito lahat? Ang total nito, 250 billion pesos. Plus ang 250 billion pesos na counterpart na ikaw nag-produce mula sa iba't ibang mga sources ng government public funds. Nasaan na po ito? Ang total na 500 billion ng Maharlika Kalokohan Fund ninyo, na tinatawag ninyo ni Martin Romualdez na Maharlika Sovereign Fund. Ang tawag ng taong bayan, Maharlika Kalokohan Fund, Mr. Marcos.